February pa rin! Nasa episode pa rin po tayo ng mga kagandahan. O, diba? Kung ano man yung mga nagaganap dyan, imo lang tayo. Be positive. Welcome po sa Unbearable Channel. Diba? Yung mga nag-iintay dyan, mga kung anong update, babalitaan po namin kayo. Pero for this time, for the meantime, ay talagang ichika na muna natin ang bagong lunsad ng mga teenager. Nagulat ako, mga 17 years old, 18 years old na pala itong mga bagets na to. Ang tinutukoy po namin ay ang Ashko. Yun, si Ashley Sarmienta, at saka si Marco Masa, at saka ang Price, si Princess Alia, at saka si Bryce Eusebio ng Sparkle ng GMA7. Love teams ngayon na pinupuhunanan ng Sparkle at GMA na bigyan ng magagandang project. And this time, nakipag-merge sila with TikTok kasi sa TikTok alam ko daang milyon ang views or ang nagba-viral sila lagi itong apat na to dahil ang daming kinikilig sa tandem nila. And nakipag-coordinate sila with TikTok kasi gagawa sila ng series sa TikTok. Pwede na pala yun, no? May series sa TikTok na doon muna kasi sabi nga ng mga taga-Sparkle, we give them the platform kasi tama nga naman sa usaping pagpapasikat at pagbibigay ng pagpapakilala kumbaga is magandang platform yun kasi doon nga sila pinag-uusapan ng milyon-milyon nilang mga subscribers, mga fans at nakikilig sa kanila. Pero ako nagulat ako na sabi ko, ala si Marco Masa na napanood natin. Si Honesto ba si Marco Masa? Hindi. Iba no, yung parang may anghel siya no. Basta ang dami rin mga shows niyang napanood natin sa ABS noon bago siya lumipat ng Kapuso. And nakikita ko yan, nakakasabay ko yan dyan sa Lumang Bayan, sa Antipolo. Pag nagpapa-booster, nagpapaturok ng mga kung anik-anik. Kasi yung nanay niya, hindi ko alam kung taga Lumang Bayan din sila or what para nung batang-bata pa siya. Ngayon, 17 years old na, ang galing-galing magsalita, ang husay sumagot. Pati na rin po yung sina Ashley, tapos si Princess, at saka po itong ako nga at age kong ito, nasabi ko nga, malapit na maging senior citizen. Kumpara mo sa kanila. Diyos ko, mga apo ko na lang po ito. Pero kinikilig ako sa kanila kasi mararamdaman mo yung sincerity, yung dedication sa kanilang craft, at higit sa lahat, yung respeto nila sa kanilang mga respective families. Sa Nathaniel. Si Nathaniel yung si Marco Masa. Pero marami pang sumunod yan na nagbibida. So, ang naging ko nga, nung ini-interview ko sila na individually, na sabi ko parang during that time na mga child stars pa lang kayo, isa sa mga motivation ninyo sa pagtatrabaho is parang consider it as a fun, as parang game lang, laro lang. This time na ini-introduce kayo bilang mga love teams na and bibigyan kayo ng magagandang project sa GMA, magsisimula nga sa TikTok then siguro, although marami na po silang ginawa mga project sa GMA na hindi man sila bida, pero alam mo yun, kasi nga nasa awkward stage sila di ba, yung mga 13, 14 years old sila na sinasahog sila sa mga iba-ibang series or mga shows ng GMA, pero this time magbibida. So via TikTok and then eventually sa ibang platform ng GMA, bibigyan sila ng show. At tinaitanong ko nga kung anong difference ngayon kasi before na you were kids, ang trato sa inyo, ang motivation nga sa inyo ng mga parents niyo or ng mga taga-production directors, writers is laruin niyo lang yung trabaho. Pero sabi nila this time, syempre mas seryoso na, mas may pressure in a way or somehow kasi sila nga ang nagdadala na nung project, unlike na before na sinasahog sila, kumbaga, pinangsasama lang sila sa mga malaking proyekto. And sabi nila, hopefully, malampasan nila ang ganitong stage kasi sabi nila, they have naman the talent, the skill, the looks na mai-offer nila sa kanilang mga fans at mga supporters na yun na nga, at this early ay kinakikiligan po talaga kasi kahit nga ako ay kilig na kilig. So yung mga taga-Sparkle, sabi ko, ang galing nyo naman kasi sabi ko, puriin nyo for you to see or to discover na meron silang something na magandang may offer is, you know, brilliant idea. Kasi sabi nga ng mga taga-Sparkle, particular si Vic Del Rosario, may kapangalan namesake ni Boss Vic sa Viva. May Vic Del Rosario din na schoolmate ko dyan sa UP Mascon. Sabi nga ni Vic is parang
nakita daw kasi nila, na-observe nila sa mga previous na ginagawa nilang shows, sa mga workshops, and then sa mga private na occasions na nagkakasama-sama, nakikita nila through the body language, through yung conversation sa isa't isa, at saka yung kung paano magharutan bilang mga teenager, itong sina Ash ko at saka itong sina Price. So, di ba pinagsama ko na sabi nila, bakit hindi sila i-develop into a love team? And then, syempre, lumalim yung usapan, hanggang napunta na nga dun sa since mga teenager na nga, 17, 18, na sinabi namin, may nagtanong na posible ba na ma-fall kayo sa inyong kapartner considering na kayong parating magkakasama, magkakatrabaho, workshop, etc. etc. Na very intelligently nasagot nitong dalawang lalaki. Naunang mas sumagot yung dalawang lalaki, si Bryce Eusebio at saka si Marco Masa. Sinabi nila na kung darating po tayo dyan, darating kasi hindi natin masabi at this time, at this early. Kasi yun ba, pagdating sa puso o sa emosyon, sino ba naman na makapagsasabi na mai-inlove ka kaagad sa iyong kapartner? In the same manner na sinabi nila na pag nandoon na po, hindi mo po pipigilan pero at least nag-segue yung dalawang girl na may mga naiisip na rin silang mga konsepto kung sino yung lalaki or boyfriend na gusto nilang maging, kagaya nga ng sinabi ni Princess Aliyah na sabi niya na gusto niya matangkad, mabango, ganun mga pa-cute na mga bagay. Pero sabi naman ang segue nila doon is parang for as long as guided sila ng kanilang mga families, respective parents, mga nanay na, especially mga nanay nila na lagi nilang kasama at nag-guide sa kanila, siguro naman daw hindi maliligaw, especially na very close yung relasyon ngayon ng kanilang respective families ay sobrang close kasi nga inaalagaan sila bilang mga mga future na mga young superstars natin. Kasi ako nakikitaan ko talaga ng malaking potential itong dalawang love team na to. Ang Ash ko, ang Ashley at saka ang Marco, ang Price, Princess at saka si Princess at saka si Bryce. Na may mga singing talents, may mga acting talents, etc. na madi-develop pa in years. And ang tatalino nila. Alam kong makikita mo talaga sa paraan ng pagsasagot nila ng mga tanong, sa paraan ng pagpapahayag nila ng kanilang mga sarili. Kompleto sila bilang mga tao. Kompleto meaning, alam mong nagiyahan, may guidance ang family o kung sino man yung mga kasama nila. Ang sparkle, hindi sila pinapabayaan. Alam nila ang pinasok nilang industriya. At higit sa lahat, pinagkukunan at pinaguhugutan nila na mga sinasabi nila ngayon or mga actor nila ngayon, yung mga previous nilang trabaho, kasi nga dati pa po silang mga involved na rin sa industriya at alam na rin nila somehow ang naging kalakaran sa show business. Kaya tabayanan nyo ang mga pangalang ito, di ba? Ulit ko lang, ayan. Ang Ash ko na si Ashley Sarmiento and Marco Masa, and ang Price na sina Princess Aliyah and Bryce Eusebio. Naglalaro ang mga edad nila. Naglalaro ang edad nila between 17, 18 years old. Mga bagets, pero punong-puno ng energy, punong-puno ng pangarap, punong-puno ng determinasyon, at higit sa lahat, yung passion nila sa kanilang mga ginagawa. And sabi nga namin, bilang kami mga lola at lolo na nandoon, nagbibigay din ng unsolicited advice at payo sa kanila. Sinasabi namin, just enjoy the moment. Huwag masyadong sineseryoso ang mga bagay-bagay pagdating sa mga relasyon. Yun friend, close friend, best friend, etc. Okay tayo sa level na yan. Pero yung pagdating dun sa mga ibang bagay kagaya ng mga nararanasan o naranasan na mga nauna sa kanila na mga kabataan din naman na hindi masyadong na-guide siguro, kaya medyo napunta sa ibang landas, alam nyo naman ang nagiging resulta at bunga. But with these four, confident po ang Unbettable Channel, at sabi nga namin po, susuportahan ang Unbettable Channel ang apat na ito dahil wow naman talaga. Deserve din po nila na magkaroon sila ng lugar sa industriya ng telebisyon at sa bagong social media, particular nga po sa gagawin po nilang series sa TikTok. Kaya abangan po natin ang love team mula sa Sparkle, ang Ashko at ang Price. Ang akin pong mga subscribers, mga
mga supporters at lalong higit pa mga sponsors. Maraming salamat po sa mga nag-aabang po sa amin dyan. Hanggang March 15, nasa Canada po kami. February 20 hanggang February 29, ay dyan sa USA po kami. New York, New Jersey, Connecticut, and Washington. East Coast, tapos lilipat kami ng Canada ng March 1 to 15 para naman po sa Toronto, sa Mississauga, and sa Ottawa. Ang saya lang ng buhay, di ba? Kasi, di ba sa edad namin ito, pag nakakakita kami ng mga ganyang teenager na napalaki ng maayos at matino, parang ang feeling namin ang ganda-ganda ng future. Oy, bonggang-bongga! And on that note, maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Palambet na. Keep on subscribing. Thank you.